Happy midweek po sa lahat mga kapatid, mga kapamilya. Miyerkules na naman at ngayon po ay August 23. Napakabilis, malapit na naman magpo sa buwan ng Agosto. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong gabi mga kapatid ay ibabasahin po natin ang pinakahuling kapitulo ng Kawikaan. Ito po ay yung Kawikaan 31. Natapos natin ang buong Kawikaan ni Haring Solomon. Kaya sama-sama po tayong magbabasa at bago natin ito simulan, tayo po muna ay manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa mga biyaya at pagpapala na lagi at patuloy niyong pinagkakalob sa amin, buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin, mga kagalingan sa aming mga karamdaman. Maraming salamat po sa inyo. Sa gabi pong ito, Ama, muli kaming magbabasa sa inyong banal na aklat, sa aklat ng Kawikaan, na ito po ay gagawin naming babasahin po namin at ito po ay magiging gabay po namin sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyo at hinihiling po namin ang inyong banal na espiritu na saan po'y samahan kami upang humingi po kami ng katalinuhan at malawak na pangunawa upang maunawaan po namin ang mga nakasulat dito. Salamat po sa inyo at ang lahat po'y hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ngayon po ipagpapatuloy at tutuloy natin ang kahuli-hulihang kapitulo sa aklat ng Kawikaan. Kawikaan 31, 1 hanggang 31. Pakinggan po natin. Ito ang kawikaan ni Haring Lemuel na taga Masa. Ito ang mga itinuro niya sa kanya ng kanyang ina, anak, ipinanganak kabilang sagot sa aking mga panalangin. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas at pera sa mga babae sapagkat sila ang dahilan kung bakit napapahamak ang mga hari. Lemuel, hindi dapat uminom ng alak. Ang isang hari ang namumuno ay hindi dapat maghangad ng inuming nakalalasing. Sapagkat kapag nalasing na sila, kadalasan ay nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin. Totoo po, kahit hindi hari, kahit na sinong tao, pag nalango, iba na ang isipan. At hindi nila nabibigyan ng katarungan ang mga nasa kagipitan. May katotohanan, Hayaan mong mag-inom ang mga taong nawalan na ng pag-asa at naghihirap ang kalooban upang makalimutan nila ang kanilang mga kasawian at kahirapan. Totoo bang nakakatakas ng problema ang alak? Ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong nakahabag-habag na hindi pinagtanggol ng kanilang mga sarili. Humatol ka na walang kinikilingan at ipagtanggol ang karapatan ng mga mahihirap at ang sabi ay nangangailangan. Ayun. Ito po'y para sa mabuting asawa. Ang mabuting asawa, maganda ang title. Hanapin ng mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos at tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Masigasig siyang humahabi ng mga telang linen at lana. Tulad siya ng barko ng mga mangangalakal na nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siya gumigising upang ipaghanda ng pagkain ang kanyang pamilya at upang sabihan ang mga babaeng katulong ng mga dapat nilang gawin. Ang galing ng asawa po. Talagang pag ang babae sa bahay ay magaling mag-organize. Magaling sa lahat. Marunong siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin at mula sa kanyang sariling ipon, pinapataniman niya ito ng ubas. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matyagang magtrabaho hanggang gabi. Ganyan po ba ang inyong mga asawa?
siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Matulungin siya sa mahihirap at mga nangangailangan. Hindi siya nag-aalala. Dumarating man ang taglamig dahil may makapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Maasikasong ina, maasikasong babae. Siya rin ang gumagawa ng mga kubrekama at ang kanyang mga damit ay mamahalin at magaganda. Alam niyo mga kapatid, yung sinasabi nito mamahalin at magaganda. Minsan nasa nagsusuot yan, kahit na ang damit ay mumurahin, pero pag ang nagsuot ay magaling magdala, nagbumukhang mamahalin. Kilala ang asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Parang kapitana pala, ano po, o mother leader kung tawagin. Gumagawa rin siya ng damit at sinturon at pinagbibili sa mga mangangalakal. Malakas at ginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ang kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Ang ganda po. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas, pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantipalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Napakaganda po. Maganda ang ating binasa po, yung kahuli-hulihang aklat ng Kawikaan. Sana ay marami tayong natutunan, lalo na po sa mga sinasabi ni Haring Solomon na tungkol sa mababae, yung mga ulirang babae na nasa kanya ang lahat ng mga katangian. Lagi ko naman sinasabi ito sa inyo na ang pamilya lalo't ang napakahalaga ay ang ina ng tahanan, na kapag ito ay maraming alam, buhay ang pamilya. Pero pag ang babae ay walang alam, tulog ang pamilya. Okay, maraming salamat po sa inyo at tayo po muna ay manalangin sa pagtatapos. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa mga karunungan na aming nabasa ngayong gabi sa Aklat ng Kawikaan. Nawa ay tulungan po sana ninyo kami na magkaroon ng mga idea pa at ito'y maipangaral po namin sa iba at maibahagi namin ang mga kagandahan tulad nitong mga nabasa po namin. Maraming salamat po sa inyo. At sana po, Ama, ay pakigabayan po ang bawat sa amin sa kalahati pansanlinggong darating na patnubayan at biyayaan niyo kami ng masagana. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Iniimbitahan ko po kayo muli sa makalawa sa araw ng Sabat, Biyernes, upang basahin po natin ang ating susunod na aklat na pagsasalu-saluhan. Malalaman niyo po sa darating na Biyernes kung ano po ito. Maraming salamat po at muli, Happy Midweek sa lahat.